Simulan natin sa isang tanong. Kung tumaas ang presyo ng paborito mong merienda mulang 20 pesos hanggang 40 pesos, ikaw ba'y bibili pa rin ng meriendang iyon o ikaw ay maghanap ng kapalit? Iyan ang pang-araw-araw na halimbawa ng batas ng demand. Sa araling ito, tatalakayin natin ang kahulugan ng demand at ang mahalagang salik na nag-iimpluwensya. Ang konsepto ng demand sa economics ay tumutukoy sa dami ng isang produkto o serbisyo na handa at kayang bilhin ng mga consumer sa iba't ibang antas ng presyo sa loob ng isang takdang panahon, habang ang iba pang mga salik ay nanatiling pareho. So ayon sa batas ng demand, may inverse o magkakasalungat na ugnayan ang presyo at quantity demanded. Kapag tumataas ang presyo, bumababa ang dami ng naiibigan at nabibili. Habang kapag bumababa naman ang presyo, tumataas naman ang naiibigan at nabibili. Halimbawa, kung tumaas ang presyo ng bigas mula 50 pesos hanggang 70 pesos kada kilo, bababa naman ang ibinibenta dahil maghahanap ng mas murang alternatibo tulad ng mais na bigas. May mga salik naman na nakakaapekto rito. Una, ang kita ng consumer na kung saan kung mas mataas ang kita ay mas mataas ang demand para sa normal goods. Ikalawa ay presyo ng kapalit o substitute o komplemento o complements goods. Pangatlo naman ay panlasa or taste ng consumer, expectations ng consumer at bilang ng mamimili. Ating uulitin, ang demand ay ang dami ng produkto o serbisyo na handa at kayang bilhin sa iba't ibang presyo. Na susunod naman sa batas ng demand na may inverse relation. Ibig sabihin, kung tataas ang presyo ay bababa naman ang quantity demanded. Yun lamang at maraming salamat.